dumating ang Time Patrol versions ni Goku at Vegeta. Agad silang nag-fuse at naging isang napakalakas na Gogeta. Sa sobrang lakas niya, isang galaw lang ng daliri ang kailangan para durugin si Thanos. Dahil hindi na niya kaya ang pressure, nag-transform si Thanos sa isang higanteng anyo at sinubukang wasakin ang buong Earth sa isang atake. Pero gumanti si Gogeta gamit ang Ultimate Flash. Tinamaan si Thanos at direktang lumipad papunta sa araw. Nagulat sina Goku at Vegeta ng Dragon Ball Super Universe sa laki ng power gap nila sa Time Patrol versions nila. Ipinaliwanag ni Vegeta na iba ang daloy ng oras sa mundo nila. Pagkatapos nito, sinabi ng GT Goku na hindi lang sila ang dumating para tumulong. May iba pang versions ni Goku at Vegeta na nadala ng time-space turbulence. Kaya umalis sila para hanapin ang mga nawawalang mandirigma. Habang pinapanood silang umalis, hindi makapaniwala si Goku sa lakas ng mga alternate versions niya. Samantala, naghagis si Vegeta ng capsule at lumabas dito ang bagong battle outfits nila. Alam nilang hindi pa tapos ang lahat dahil hindi pa rin nila napapatunayan kung sino talaga ang mas malakas sa pagitan ni Goku at Superman. Pero bago pa man magpatuloy ang laban, biglang lumitaw ang pulang kidlat sa langit. Agad naramdaman ni Goku ang pamilyar na enerhiya. Hindi pa pala patay si Thanos. Biglang naging tahimik ang buong paligid. Napansin ni Superman na may kakaibang pagbabago sa aura ni Goku. Habang iniisip ni Goku ang lahat ng alaala nila ni Vegeta, tuluyan nang sumabog ang galit at kadiliman sa kanyang puso. Kusang loob niyang niyakap ang demonic power. Ang dugo pulang aura niya ay kumalat sa buong kalangitan. Kahit si Superman ay hindi pa nakakita ng ganitong klase ng enerhiya, naramdaman ni Thanos ang napakalaking pagbabago at nagsimulang kabahan. Sa sobrang lakas ng aura ni Goku, natunaw ang mga yelo sa Arctic at napuno ng singaw ang paligid. Nagbago rin ang itsura ni Goku. Pulang-pula pa rin ang buhok niya, pero ang kanyang mga mata ay naging itim at pula. Puno ng kasamaan at matinding kapangyarihan. Sinubukan ni Thanos na kumbinsihin si Goku na sumama sa kanya. Sinabi niyang kung magsasanib-puwersa sila, maaari nilang kontrolin ang buong universo. Pero malamig na tinanong ni Goku, yan na ba ang huling hiling mo? Nang makita ni Thanos na wala ng pag-asang makipagkasundo, siya na mismo ang unang umatake. Dragon Fist! Isang napakalupit na Dragon Fist ang tumagos diretso sa katawan ni Thanos. Hindi pa doon nagtapos si Goku. Nag-ipon siya ng napakalaking enerhiya at pinakawala ng buong lakas ng kanyang Kamehameha. Sa pagkakataong ito wala nang balikan. Tuluyang nabura si Thanos hanggang maging alikabok. Naihiganti ni Goku ang pagkamatay ni Vegeta, pero sa halip na matuwa, naging seryoso si Superman. Ramdam niya na hindi pa nawawala ang masamang enerhiya sa loob ni Goku. Pakiramdam ni Goku ay kulang pa rin ang naging laban nila. Kaya muli niyang hinamon si Superman. Sinabi ni Superman na siya na ang talo, pero alam ni Goku na hindi iyon totoo. Nararamdaman niya ang napakalaking kapangyarihang nakatago pa rin sa katawan ng Kryptonian hero. Lumipad si Superman sa